Sabi ni Coffee Bean Guy, may question siya dito. Paano daw labanan yung whipsaw or liquidity grab pero valid yung bias? Okay, so napakagandang question nito. Sagutin muna natin to psychologically. Ito yung moment kung saan sinusubok hindi yung analysis mo kundi yung discipline mo sa execution. Valid ba yung bias? Tama. Pero tandaan mo, valid analysis doesn't guarantee valid timing. Ang market, may ugali yan, may behavior yan. Bago siya pumunta sa direction na gusto mo muna niyang alisin lahat ng weak hands. Kaya siya tinatawag na liquidity game. So, hindi mo kailangan labanan ng whipsaw. Ang kailangan mo, i-anticipate siya. Kung mapapansin mo sa mga professional traders, hindi lang sila marunong mag-forecast ng direction, marunong din sila mag-forecast kung nasaan yung mga traps. So, instead of fighting liquidity grabs, I want you to ask yourself, if I were the market maker, saan ko kukunin ang liquidity bago ko itulak ang price sa tamang direction? So, ang mindset dyan is wait for the sweep. Hayaan mo munang kunin muna ng market yung liquidity sa above or below structure. Okay, so pasimplihin natin. So, meron tayong zones. Hayaan mo munang kunin ng market yung liquidity. So, kung pabagsak yung market, meron tayong price, tumama siya sa taas, tapos pababa. Pababa na ngayon yung market. So, ngayon, nag-anticipate ka na, okay coach, e-enter ako dito. Maglalagay ako ng stop loss. So, usually ang ginagawa natin, maglalagay tayo ng stops below dito. Kaya gagawin natin, bababa lang natin dito. Pero, ano yung reality? Babagsak yung price. Ang nangyari, na liquidity grab ka na. Ang sabi natin kanina, ang mindset dito is wait for the sweep. In other words, hayaan mo muna magkaroon ng liquidity sweep. Hayaan mo muna sila. Kaya importante guys yung identity eh. If ikaw yung market maker, saan mo kukunin ang liquidity bago mo itulak ang price sa tamang direction? More likely, ganito na ganito din yung nangyari sa BTC. Nag-liquidity sweep muna tapos tinulak yung price pataas. So for us na nagte-technical analysis, ang ginagawa lang namin dito is simple RSI divergence. Napagdikit ba natin yung classic technical analysis at SMC concept? Kasi most traders, iniisip nila, magkaiba yun eh. But in reality guys, it is connected. Nag-iba lang ng terms, nag-iba lang ng tawag, but still same concept, same rules, and isa lang naman tayo ng market na tinitrade. So kung titignan natin si BTC sa higher time frame, marami ng mga liquidity grab talaga dito. Ito, another liquidity grab yan. So titignan natin dito, stop loss below lang, tapos dito. Pero nangyari, liquidity sweep tapos tulak pa taas. So another one. Ito, ang daming behavior ni BTC na ganyan eh. Usually nahanap natin double bottom lang tapos stop loss below. So nangyari, liquidity sweep tapos akyat ulit. Same thing with this one. Nasaan ba yung support level natin? Ito. So ano naisip natin is lagay ng stop loss below. Hindi na matatamaan yan. Sa akyat na ulit pero nangyari, tulak ulit pataas. Sa amin, sa mga technical traders, ang ginagawa ko dito, naghihintay lang ako ng divergence. Okay? So ang choice ko dito is to look for the body ng candle. Tapos ito yung RSI divergence natin dito. This low to this low. Until walang divergence yan, ibig sabihin kasi ng divergence, iba yung pinapakita ng price doon sa indicator. I want you to imagine itong RSI, itong indicator sa baba. Sa kotse, ito yung side mirror mo. Hindi ka laging tumitingin sa side mirror, pero it's necessary na tumingin sa side mirror para ma-confirm mo. So ganito din yung nangyari sa BTC. Until walang divergence, hindi ako papasok dyan. Kasi hindi pa sila exhausted. And ganito din yung pwede nyong gawin pag issue-short nyo yung market na sobrang lakas. Okay, so anong example nito? Punta tayo kay Mavia USDT. So si Mavia, eto siya. Ang lakas niya. Pero, kung titignan natin yung price, ito tignan nyo guys ha, may high siya dito, may high siya dito. So, ibig sabihin, dapat yung high nito, itong RSI, dapat mas mataas na rin siya. Dapat nandito siya sa taas. Pero, ang nangyari, bumaba na siya. So, ano ibig sabihin na to? Ano ang sinasabi ng side mirror mo? Yung price daw, tumutulak pataas, pero yung RSI sasabi niya, ha, may tinatago yan. Mukha siyang malakas pero humihina na yan. Kaya as a result, yun, nalaglag siya. So, that's why, I like the concept of SMC kasi dinidetail doon step by step kung paano nangyayari yung price bago siya makarating doon from point A to point B to point C to point D. However, kung yun lang yung magiging basihan mo, may mga ibang factors ka na hindi makikita. Pero kung ayaw mo gumamit ng RSI, okay lang din. Maybe siguro, stick ka lang doon sa strength ng strategy na yon. Kasi yung ganitong strategy, may hindi rin to nakikita ng SMC. Kaya nga lagi sinasabi, ano ba yung edge mo sa market? You are confident enough to stand on your own opinion kasi yun yung edge mo and yun yung laging ginagamit mo. Number one, inumpisahan ko siya with the right mindset. Hindi mo siya kailangan labanan. Kailangan mo i-anticipate siya. Pag bumagsak yung market, iniisip ko lagi, wala pang RSI divergence. Hayaan ko lang muna siya bumagsak. So, pwede simply, hayaan mong kunin muna ng market yung liquidity sa above kung gusto mo i-short yung market or below the structure kung bumabagsak yung market. Then, enter after the reaction not during the reaction or before. Ito, sabihin ko, support yan eh. Dapat hindi yan malalaglag pero nalaglag. So, kaya ang ginagawa ko, hintayin ko muna malaglag talaga siya. Pag nalaglag na, may extreme sell-off na or extreme
yung buying pressure, doon ko siya i-short or doon ko siya ilalong. Kasi tapos na eh. Okay, nagpapahinga na sila, ubos na yung sellers, doon na mapapasok. And psychologically wise, kung tamaan ka pa rin, wag mo siya i-take personally. So, hindi ka mali, nauna ka lang. You don't get paid for being right, you get paid for being patient.